Kapag nagbibigay siya ay pangbayad lang sa bahay. At kapag alam niyang may natitira ay halos hingiin niya ring lahat. Minsan pa kinukuha niya yung mga pera na itinabi kong pangkain ng walang paalam. Kaya sa parents ko ako nakikikain. 17 years old kami nang nagkakilala kami ng asawa ko sa Messenger. Naging kami pero after 3 months ay nag-break din kami kasi LDR. After 2 years ay ichinat ko ulit siya kasi nabalitaan ko na nag-work na siya at nagbabalak na rin ako magtrabaho noon. Hindi ko pinaalam sa parents ko hanggang sa magkabalikan kami. Napakabait niya at talagang iniintindi niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Nahihiyaman akong aminin pero may pagka-spoiled ako dahil may kaya yung pamilya ko at mahirap naman sila. Nung panahon kami pa ay nagrebelde ako dahil nawala ang atensyon ng magulang ko sa akin. Laging nakikita nila ay ang pagkakamali ko. Nagtrabaho ako bilang cashier sa Save More ng 3 buwan at tuwing sahod ko inaaya ko siyang kumain sa labas. Laging ako yung may sagot tuwing date namin. Pero kung siya naman ang mag-aya ay sagot din naman niya. At dahil naliliitan ako sa sinasahod ko bilang cashier, nagtrabaho ako sa call center. At sa tuwing sasahod ako ay madalas kaming nagdi-date. Madalas ang sagot ko at minsan na may sagot niya kapag sahod niya. May oras pa na umutang siya sa akin isang araw bago ang mansari namin para ipambili ng regalong ibibigay niya sa akin. Nakakaramdam ako ng pagkadismaya ng mga panahong yon. Pero ipinagsawalang bahala ko kasi masaya ako sa kanya at pinapakinggan niyang lahat ng reklamo ko sa buhay. Nung dumating ang 2022, nabuntis ako at 21 na kami noon. Nagtatrabaho pa rin ako sa call center. Sobrang takot ang nararamdaman ko at pagkapahiya. Mahal na mahal ko siya pero hindi ko mahal ang pagiging mahirap niya. Nakatira kasi sila sa bahay na walang CR sa loob ng compound na pagawaan ng salamin. Samantalang ang bahay namin ay dala-dalawa ang CR at may tigi-isa kaming kwarto samantalang 6 kaming magkakapatid. Nung mga panahon na buntis pa lang ako, cravings ko, sagot ko yung gastusin. Madalas ay mag-isa akong nagpapacheck up, puro siya sorry at dahilan yung trabaho. Kung hindi pa ako magagalit ay hindi niya ako sasamahan. Nangupahan kami kasi nakapagtabi naman ako ng kaunting pera sa pinagtrabahuhan ko. Nagtinda-tinda ako ng barbecue sa family business namin na sinasahuran ako ng mama ko ng 200 a day. Hanggang sa nakaipon ako ng 13K. At habang nagli-labor ako, inatake ako sa puso. Nagkautang-utang kami at lahat yun ay sa akin nakapangalan. Pinakasalan niya ako sa kasalang bayan pero hindi niya inaayos. Hindi man lang niya pinapasa kahit yung Senomar. 2 months na yung baby namin ngayon at nakakuha na ako ng maternity benefit ko. Pero pinambayad ko lang lahat sa utang. Kung magbigay man siya ay bayad lang sa bahay at kapag alam niyang may natitira ay halos hingi niyang lahat. Nakikikain tuloy ako sa parents ko kapag aalis siya papuntang trabaho. Minsan kinukuha niya pa yung pera na itinabi kong pangkain ng walang paalam. At ito lang ay inamin niya na hirap siyang mag-budget kahit na pamasahe lang naman daw ang pinagkakagastusan niya. Halos hindi na siya umuwi sa katatrabaho pero kulang pa rin. Kapag usapang pera naman ay iwas na iwas siya at mabilis mag-iinit ang ulo niya. Naawa rin naman ako sa kanya at nakikita ko naman yung sipag at yung pagod niya. Pero nahihirapan akong suportahan ang pamilya namin dahil sakitin ako. Ako yung walang trabaho pero ako yung sumusuporta sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ba yung dapat kong maramdaman. Walang iba pero nanlalamig na ako sa asawa ko. Hindi asawa yung pakiramdam ko at pakiramdam ko yung sugar mommy ako na inanakan. Please help me and give me some advice. Letter sender, Carla. Alam mo kasi kapag alam ng lalaki na sobrang strong ng babae, merong lalaki na aabusuhin ka talaga at mawawala na ng pakialam sa nararamdaman mo. Ever since sinarato kang gatasan, sugar mommy, asukal de mama. Imbes maging grateful, mahalin ka at suklian pero inabuso ka. Minsan talaga hindi rin maganda yung ipakita natin yung lakas natin at kaya nating lahat. Kasi nagiging invalid yung feelings ng babaeng malakas. Kung pabigat siya sa'yo simulat sa pool, hindi ka importante. Hindi kayo magawang suportahan. Bakit ka nagtitiis? Huwag mong ubusin ang buhay mo sa lalaking never kang tinaratong babae. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Una pa lang disappointed ka na sa status ng buhay niya pero hindi ka natinag. Una pa lang na alam mong red flag, bakit ipinagpatuloy mo pa? Yung alam mong hindi magiging maganda yung buhay mo, sana pinili mong lumayo. Natural na sa ating mga babae maging ambisyosa pero dapat mag-set din tayo ng standard sa sarili natin. Kasi walang ibang sisisihin sa sitwasyon kundi ikaw rin. Puso yung pinairal kesa ang utak. Tapos ngayon nanlalamig ka at ikinahihiya mo yung pagiging mahirap niya. Next time huwag ka rin kasing bida-bida. Biruin mo nagagawa kanyang nakawan ng pera. Nakakatakot yung trabahong-trabaho pero hindi kayo masuportahan. Tapos nagre-reklamo pa sa pinapasahin niya. Nagpapatawa ba siya? Paano naman yung sitwasyon mong wala kang trabaho pero ikaw pa yung lahat sa bahay, ikaw pa yung hinihinga ng pera? Anong ambag niya, Mima? Malinaw na walang silbi, walang malasakit, irresponsible. Nasobrahan naman yata sa pagiging kampante sa panty mo. Ano, titi lang niyang may buto?